kayo kanina? Nag? Nagyakapan. Yeah, we're okay. Yeah, dirty Lord. She's like a mother. Thank you, ma'am. Attorney Kapunan umatras na sa kanyang kayabangan. O biglang humingi ho ng dispensa kay Attorney Christine Ferrer ng depensa. Dahil sa kanyang kabuktutan, kabastusan at kawalang hiyaan na ipinamala sa impeachment trial nung sila ay nagtagisa ng talino at galing. Ang ending, nanay pala siya ni Attorney Ferrer. Tanginumin, akala ko naman to ay talagang matibay, no? Baga walang bigayan ba? Talagang no mercy. Yung pala, wala rin eh. Wala rin binatbat pala itong abogada ng prosecution team na si Kapunan. O ito, BBM nagpapahiwatig na. Nasuko na laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Gusto manong reconcile, no? Makipagkausap kay Vice President Inday Sara Duterte. Pero tinitwist nila si Inday daw ang gustong makipag-meeting dito kay Bungit. Anak ng kagwang si Inday pa, lolo nyo. Pastor Dila, na demonyuhan na naman. Parang ano to si Pastor Atras, no? Alam mo yung may karga lagi ba? Ilang kilong bato kaya yung karga nito? No? Bantakin mo, lumuwag na naman yung tornilyo. Hayop na baha, isinisik kay Inday Sara. Hoy, Pastor Dila. Sarap kayo, magsama na lang kayo ni Rap-Rap, no? Mga mahilig sa Viva Max. Mga Tolfo. Hindi na daw bindalo ang uso, kundi bendaligs. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para palagi po kayong updated sa ating mga video. Wala pong impeachment trial ngayon dahil yung mga buhaya natakot sa baha. Baka lumubog sila at hindi na makahinga. Kaya wala muna daw impeachment. Tang-inumin talaga naman. Okay, unahin po muna natin itong tungkol, no? Kay Vice President Inday Sara na umano'y napabalitaang si Inday daw ang gustong makipagkausap kay BBM. Pero itinanggi ng palasyo noon, yung balitang yan, no? So, ibig sabihin, sila ang gusto makipagkausap kay Inday Sara. Dahil natanong ng media kung willing ba itong kampo ni Bangag na makipagkausap, meeting kay Vice President Inday Sara. Eh, ang sabi ni Krerering, handa daw. Ay, naku, ni Mal! Mukhang nagpahiwatig na talaga sila na suko na tayo dito. Hindi kaya si Inday Sara kahit anong gawin natin dyan sa impeachment, lalong tumataas Kaya delikado tayo pag dating sa 2028, maging presidente man talaga landslide to. Ano na tayo, laylo na. Ito, pakinggan natin po itong balita at himayin natin, at ayusin natin, pagtingin kung ano nga ba ang pahiwatig na ito. Narito. Bukas si Pangulong Bongbong Marcos na makipag-usap daw kahit kanino ayon sa palasyo. Kasunod po yan ang balibalitang gusto raw makipagpulong ni VP Sara kay PBBM. At live mula sa San Juan City, nauna sa balita, News 5 Paras correspondent Maricel Halili. Mase, kinumpirma ba ng Malacanang na may gantong hiling si VP Sara sa Pangulo?
Bok, hindi kinumpirma pero hindi rin itinanggi ni Palace Press Officer Claire Castro itong bali-balita na nagre-request nga si Vice President Sara Duterte ng private meeting kay Pangulong Bongbong Marcos. Matatandaan kasi natin na over the weekend, kumalat sa mga social media accounts yung sinasabi na meron daw request si VP Sara na makausap si Pangulong Bongbong Marcos. Actually, spokesperson Harry Roque, ginawan pa nga yan ng collage yung mga naglagay ng post na ito at ipinost din niya sa kanyang Facebook account. Pero kanina, nang tanungin si Undersecretary Claire Castro kung totoo ba na meron ngang ganitong request, sabi niya wala raw natatanggap na ganitong impormasyon. Pero malinaw naman daw na bukas si Pangulong Bongbong Marcos na makipag-usap sa kahit na sinong personalidad na kontra sa kanyang administrasyon. Hindi daw partikular na tinutukoy dito si VP Sara. Nilinaw yan ni Jose Castro dahil ayaw daw niya na ma-misinterpret ang kanyang pahayag. Pero matatandaan daw natin na sa unang vlog ni PBBM, sinabi naman niya na open siya sa dialogo. Pakinggan natin ang sinabi ni Jose Claire Castro. Ang sabi ng Pangulo, sa una pa lang niyang podcast, kahit sino, sa lahat na maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, siya ay bukas upang makipag-usap para magkaroon ng magandang pagkakaintindihan. Hindi partikular para kay Vice Presidente. Baka kasi magkaroon na naman ng misinterpretation. Mase, Lo mo, Claire Castro. Yan ang maliwanag, walang ganung usapin na si Vice President Inday Sara makipagkausap dito kay Bangag. Talagang ayaw ni Inday Sara dyan, walang reconciliation yan, sa totoo lang. Pero ito, ang malinaw, na gustong makipagkausap ng Malacanang si Bongbong Marcos kay Inday Sara. Hindi daw particular kay Inday, pero ang pinag-uusapan nga, Chucky Claire, Impactang Claire, ay si Vice President Inday Sara. So, ang ibig sabihin yan, wala na. Natatakot na kayo kung ano ang maging kahinatnan ninyo pagdating ng 2028. Siyempre, kailangan lalaylo, hupa tayo kasi wala na. Bilang ng panahon nila eh. No? Na pinalabas pa nila ni si Attorney Harry Roque daw ang nagpapakalat. Di umano'y si Inday Sara ang gustong makipagkausap dito kay Bongbong. Hindi, kayo po yan. Mga bayarang mga media vlogger yung nagpapakalat niyan. So, ibig sabihin, nagpapahiwatig kayo. O, tingnan mo ito yung post ni Attorney Harry Roque. May nabasa akong magandang tanong sa comment section. Ang GC ba ng kakamping at loyalista ay isa na lang? Kindly leave an honest comment below. So, ito po yata yung ito po yung post, tingnan mo yung post na to. Kaninong mga post nito? I-post naman to ng mga supporter ni Bangag. Attorney Reyes del Rosario RN. Utang na, supporter ni Bangag, Pinklawan, Dilawan, loyalistang tanganista. Ang sabi, hindi nyo alam, nagre-request ng closed door meeting ang idol nyo. Humihiling sa gusto niyang ipagorgor na pagbigyan siyang pag-resign kapalit ng hahayaan siyang tumakbo sa 2028, kapag pumayad dyan na talaga ako papalag. Putangin na. Sa kanilang mga post ito, galing po sa kanila ito. Hindi po mga DDS ang nagpapakalat nito at hindi si Atty. Harry Roque. Inano lang ni Atty. Harry Roque, pinost lang sa kanyang page kasi nga merong pakalat ng balita. Ito pa, papayagan daw, mag-resign na lang daw si Inday Sara. Ano mag-resign, Lolo? Walang conviction sa impeachment trial. Ito pa, impeachment court. Ito pa, Jerry, kakanin din. Sa kanila rin to. Bali-balita na humingi daw ng private meeting si Lustay with Bongbong. Sa kanila, mga bombonistang tanganista, tangin naman talaga itong hinayupak niya yung spybo. Ito pa, ito pang isa, ano to? Ito yung sagot naman ng ito naman yung sagot si Jesus Policy. Si SD Card Silicon Bubo. Ang gusto daw makipag-meeting with Puto Bongbong to discuss. Si Inday Sara daw, ito sinagot lang. Ito naman, may Kagawad Joey. Totoo ba na BP Sara weaving to white flag? Lo. Pati Baw. BM, would you trust the Duterte? Los nyo. Galing sa mga Bangag vlogger, itong pagpapakalat na ito.
hindi po galing sa mga didiis. Isa ang ibig sabihin, ang nabasa ko po dito, sa aking teorya, sinadya po nila yan, nagpapakalat ng maling impormasyon na kinagat din naman ng mga bayarang media, no? Para siyempre magkaroon ng spark na di umano'y si Inday Sara ay gusto makipag-usap kay BBM, mga Marcos. Wala na yan, no mercy na si Inday Sara, tandaan niyo po yan. Nakasarado na ang isip ni Inday na pagdating sa 2028, dahil yan talaga ang gusto ng taong bayan, managot kayong mga hinayupak na mga Marcoses kayo. No mercy. Mas gusto ko nga, mas worse pa ang mangyayari dito sa mga Marcoses kaysa mga Duterte. Mantakin mo, tinulungan kayo, tapos trinidor po ninyo. So ngayon, gusto ninyo makipag-reconcile. Lo nyo. Suluhin nyo yan. Hindi papayag ang mga taga Mindanao niyan. Sabihin na lang natin, baka sabihin na naman ng mga hinayupak tanganista, kaya pala, nung gustong maging presidente si Inday Sara kasi gusto lang maghiganti. Anak ng kagwang yan, ang gusto ng taong bayan. Na maging presidente ka dahil ipaghiganti mo kami sa mga kawatan, mga tunay na mga hinayupak sa kaban ng bayan. Hindi lang po ang mga Marcos ang may kasalanan sa maraming Pilipino, kundi may kasalanan ang mga Marcos sa mga Duterte. Yan talaga. Siyempre, tayong mga Pilipino, biktima tayo ng mga pagbaha, pabor na po tayo dyan. Wala pong ibang pangulo, no, maging presidente, na pwedeng maghiganti para sa atin sa 2028, kundi ang mga Duterte. Sa ayaw nyo sa gusto, yan ang gusto ng tambayan, makaganti man tayong mga inaapi ng mga animal, ng mga hinayupak ng mga Marcoses. So, ayun, pinapalabas. Kayo ang gustong makipag-reconcile, kayo ang gustong makipagkausap, hindi si Vice President Inday Sara Duterte. Period. Kasi yung balitang yan galing po sa inyo. Ayusin nyo yun. News 5, hindi po yan post ni Inday ni Roque, kundi post ng mga dilawan, pinklawan, bubunistang tanganista ni Marcos. Hindi, walang kapatawaran yung pang-aapi ng mga bangag kay Inday Sara at sa mga Duterte. Tuloy lang natin. Change topic naman tayo doon sa misteryosong leadership fund. Meron bang bagong sinabi ang palasyo tungkol dito? Well, kanina, Bok, natanong si Undersecretary Claire Castro kung ano yung sinabi mismo tungkol dito. Noon kasing FOCA press briefing last Friday, nakita si Yuse Castro nakikipag-usap kay PBM fund, yung kanyang tinutukoy. Kaya inulit itong pagtatanong kay Yuse Castro tungkol dito sa leadership fund. Pero ang sabi ni Yuse Castro, malinaw ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos, wala raw siyang alam tungkol dito sa leadership fund. Matatandaan kasi natin na sinabi ni DPWH o dating DPWH Secretary Manuel Bunuan na nagbibigay siya ng leadership fund doon sa ilan sa ating mga senador. Pero ang paglilinaw, hindi bahagi ng General Appropriations Act o ng National Budget ang Leadership Fund at hindi naman daw ito kukonsintihin ni Pangulong Bongbong Marcos. Pangulong Bongbong Marcos kasi paanong hindi niya alam ito. Ang tugon siya ni Yuse Castro, kaya nga daw agad na nagpa-imbestiga si Pangulong Bongbong Marcos dito sa mga sinasabing anomalya sa flood control project nung oras na nalaman niya yung tungkol dito sa anomalyang ito dahil ayaw daw nilang itolerate itong mga nangyayaring ganito sa ating pamahalaan. Ang tanong pa sa kanya kanina, dapat bang maituring na state witness itong si Secretary Bunuan despite all the situation mabibigyan ng Malacanang. Sabi ni Yuse Castro, bahala na ang korte na magdesisyon tungkol sa isyong yan. Naritong sinabi ni Yuse Castro. Wag na natin yan ipi yung hinayupak na impactanger. Sorry si Baligod. Kasi ma-out of topic na tayo. Dami nyo malabas. Basta doon muna tayo focus sa sinabi ni Impactanger na willing daw si Bongbong Marcos makipag-kausap, makipag-meeting, makipagkasundo, reconciliation kay Vice President Inday Sara Duterte. Yun yung mensahe dun. Kasi si Inday ayaw talaga kausapin itong hinayupak na bangag. Yung galit ni Inday wala na, sagad na sa buto.
Yung tatay niya ngayon nasa dahik naghihirap. Mga supporters ni Inday Sara, mga Duterte, pinapakulong, kinakasauhan, ginagawa ng kaso. Tangina, wala. Sabi ni Inday Sara, sabi nga ni Inday Sara, hindi ako magre-resign. 'Di ba? Sinabi ni Inday Sara, hindi ako magre-resign. Bakit ako magre-resign? Yung tiwala ng taong bayan na ibinigay sa akin yung 32 million na bumoto sa akin. Oh, tatraydurin ko lang at magre-resign ako. Yan ang sinabi ni Inday Sara. Walang ganon, mga bubunistang tanganista. Ito, pinapaingay lang ninyo para magkaroon ng pinto yung usapin na makipag-reconcile ang mga Duterte sa Marcos. Kayo ang nagpalabas yan. Kayo ang may pakana. Kayo yung may simula sa mga usapin na yan. So si Bongbong Marcos ang gustong makipag-meeting kay Inday Sara. Isa lang ang ibig sabihin yan, takot na takot kayong mga hinayupak kayo. No? Talagang maniningil kami, maniningil ang mga Duterte sa inyo. Ilang taon na lang, Chucky Claire, yung pagiging impacta mo, wala na. Papunta na yan, papuntang impyerno na yan. Kasi ako naniniwala ako sa sinasabi talaga ni Inday. Kapag kalaban na kita forever. Walang ano yan, walang kapatawaran yan, no mercy. Naniniwala ako dyan kay Inday Sara. Saranasan ni Inday Sara, papatawarin pa niya si Bongbong Marcos. Sa impeachment court, 0 conviction dyan, maniwala kayo sa akin. 16 votes, mahirap baliin yan. Pag binali po yan, putangin na puno yung kalsada, maniwala kayo. Yung threshold, the 16, conviction, 2/3 of 24, puta, malabong-malabo ho yan na mabali. Kaya itong mga to, nagpapahiwatig na mag-usap tayo dahil wala na. Yang si Bake, putang ina, Martin Romualdez, pag hindi kayang ipakulong ni Bongbong Marcos si Martin Romualdez, edi sa 2028, sama-sama sila sa kulungan. Ganon ang mangyari yan, mga buang kayo. Ito, pakinggan natin. Sabi nga ni Atty. Levy Baligot, hindi man niyang kaya pa ipakulong, no? Ni Bongbong Marcos, si Tambaloslos, di talaga kaya. Pero kaya yan ipakulong ni Vice President Inday Sara Duterte. Ito, pakinggan natin. Hindi kayang maipakulong ng Marcos administration si dating Speaker Martin Romualdez. Ito ang inihayag ni Atty. Levy Baligod kasunod ng banta sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na sasampahan ng ombudsman ng patong-patong na kaso ang kanyang pinsan kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects. Selmar Persuelo sa balita. Taong 2024 nang ipinagmayabang ng Marcos Jr. administration ang libo-libo nitong flood control projects na nakatulong umano sa mga Pilipino. Ngayon, sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Ngunit dahil sa patuloy na malawakang pagbaha, konesyon ng marami ang katotohanan sa likod ng proyektong ito. Kaya naman noong taong 2025, tahasang binalaan ng Pangulo ang mga tiwaling opisyal sa kanyang talumpati. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. Palpak ka din kasi. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakarakit sa mga proyekto. Alam mo, nagkakarakit ka rin. Gusto mo. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Oh, alam mo yan, Kaya oh. sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo. Maya kang ina yung paa. Kapal ng mukha mong buwang ka. Ay, tayo yung mga buhaya dyan eh. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha.
Mahiya Mahiya kayo, naman kasama ka bangag. lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsa nyo lang ang pera. Tanga mo, ikaw yung umutang. Ang mga 19 pahayag na ito ang trilyon na. nagbukas sa investigasyon sa flood control projects kung saan lumutang pa ang grupong Brave 18 na nagbunyag ng paghahatid umano ng male-maletang pera sa mga politiko. Ang Brave 18 ay ang nagpakilalang mga dating security aid ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sangkot at saksi umano sila sa maleta delivery scheme o ang pagdadala ng bilyong pisong kickbacks na galing sa mga maanumalyang flood control projects patungo sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Pero ilang taon na ang lumipas, hanggang ngayon ay wala pa rin napapanagot sa anomalya sa flood control. Bagay na kinumpirma ni Atty. Levy Baligod sa panayam ng SMNI News. Sinabi nito na hanggang ngayon ay hindi pa anya nahuhuli ang mga malalaking isda. Yung big fish, lumalangoy pala yun sa baha. Hindi pa nahuhuli. Taong 2026, tila naiiyak pa si Marcos Jr. nang banggitin niya sa kanyang SONA na sasampahan na umano ng kaso sa ombudsman ang kanyang pinsa na si former Speaker Martin Romualdez. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Subalit para kay Atty. Baligod, hindi nila kayang ipakulong si Romualdez. Paliwanag nito, natatakot umano si BM na ipakulong ang kanyang pinsan. Binigyan din ni Baligod dahil anya ito sa mga naunang pahayag ni Romualdez na hindi ito papayag na siya lang ang magiging responsable sa mga nangyayaring nakawan sa loob ng gobyerno. Palagay ko takot si BBM, no? Kay former Speaker Martin Romualdez. Kasi maliwanag yung sinabi ni Speaker Martin Romualdez. And I told him, sabi niya, I will not be the scapegoat for someone else's corruption. If I go down, I will not go down alone. Sabi niya, napaka-pregnant with meaning yung sinasabi niya. Kumbaga, hitik na hitik sa malalim na mensahe yan. Pero para sa kanya, meron pang mas malaking tao na nasa likod ng nangyayaring katiwalian sa loob ng pamahalaan at hindi lang anya si Romualdez ang mastermind. Pero sa akin, sa personal na pag-analyze ko ng mga dokumento, mga ebidensya, mga testimonya, hindi si Speaker Martin Romualdez ang mastermind. Maaaring isa siyang major player dahil yan ang nakita ng Office of the Ombudsman. Pero palagay ko mayroong mas malaki sa kanya. Sa ngayon, lubog pa rin sa baha ang maraming lugar sa bansa, isang malaking hamon sa tinatawag na command responsibility. Sa huli, kay Marcos Jr. pa rin ang bagsak ng pananagutan upang patunayang kaya niyang usigin ang mga tiwali, kamag-anak man o kaalyado. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Almar Forzuelo, SMNI News. Ako, agree ako dito sa sinasabi ni Atty. Levy Baligod na hindi si Martin Romualdez ang big player dito. Ako sa akin lang, ituturya ko lang, first family talaga. Sila talaga yan. Magkamaag-anak na Marcoses. Kasi, pag kinasuhan po nila si Romualdez, hindi talaga yan ipapakulong. 'Di ba? Sinabi naman sa sa SONA, 'di ba? Na kahit daw kamag-anak, 'di ba? Hindi daw siya sasantuhin. Pero anong petsa na? Kinasuhan na ba si Martin Romualdez? May warrant of arrest na ba? Wala. Kasi nga pag ginawa ho nila yan, kalad ka rin talaga sila ni Romualdez at sama-sama silang lulubog. Yan ang nakikita ko diyan. That kung kakanta si Martin yung pinaka magandang hintayin pag kumanta. Talagang hagip lahat at laglag. Yan sila Lisa, baka kamag-anak pa ni Lisa, kapatid pa. No, yan sila Sandro, BBM, laglag lahat ng mga yan panigurado, sabay-sabay sila. Hindi kaya yan ni Martin Romualdez kasi unang-una, saan ba nanggagaling ang corruption sa executive? Sino ba ang leader ng executive? Si Bongbong Marcos. Yung pondo, sino bang nagre-release ng pondo, nag-allocate mga insertion?
nasa legislative. Sino bang may control ng legislative? Bongbong Marcos lang din. Kaya niloko tayo, tama dito si Levi Baligon. Hindi talaga kayang ipakulong si Romualdez dahil lalabas ang katotohanan. Panoorin pa natin, pakinggan si Levi Baligon patungkol po dito sa sa yung dating Brief 18, nag-recant na yung unang pangunahing mga testimonya nila ay labang sa first family. Narito. Mag-update na lang ako sa inyo. Ang pinag-usapan namin kanina na hanggang ngayon ay patuloy pa rin dahil iniwan ko muna yung 14 sa loob at kasalukuyang nag-uusap pa sila ng mga abogado ng Office of the Ombudsman. At ang masasabi ko lamang ay maaari nating asahan na magkakaroon tayo talaga ng malalakas na kaso laban sa mga nag-abuso sa kaban ng bayan. At kung mapapanagot natin ang mga ito, ay makakaasa rin tayo na meron tayong mas magandang kinabukasan bilang isang bansa. Okay? Oo, naibigay na namin. At marami pang mga bagay ang ginawa para nga mapalakas ang mga kaso natin. So, back to yung affidavit na support ko sa Oo, siyempre ito kasama doon sa isusumite na reply affidavit, no, ng mga panel of investigators. Pero marami pang mga karagdagang impormasyon tayong naibigay na ang bottom line niyan, ang purpose niyan ay mapalakas pa ang ating mga kaso. At ang panggagalingan ng pagpapalakas sa kaso na yan ay hindi lamang galing sa 14 na ito, kundi may mga panibagong mga witnesses tayong isasama para sa build-up of cases. Kung sino ang mga idadagdag nating witnesses ay huwag niyo muna akong tanungin dahil confidential pa yan. Hanggat hindi pa sila nakasubmit ng kanilang affidavit ay hindi ko pa maibabahagi sa publiko kung sino ang mga additional witnesses na ito. Marami. Can you identify po the specific case po na dinagdagan yung testimony? Lahat po ng nasa sinumpaang salaysay nila ay ibinibigay namin ang mga pruweba namin. No? Lahat ng mga napangalanan sa kanilang sinumpaang salaysay ay ibinibigay na namin ngayon ang mga katibayan. Sino po yun? Basahin nyo na lang yung lahat yun, lahat ng pinangalanan. Pero safe to say, kasama po si dating House Speaker. Well, kasama siya sa napangalanan. Sir, kung Sa ngayon, wala pa. Ang sinasabi ko ay meron tayong karagdagang mga witnesses. No? Okay? Meron na naman nalabas ng mga dating sundalo. Alam nyo, itong sakripisyo ng ng Brief 18 na ngayon 14 na lang, masasayang lang ho ito para sa akin. Masasayang lang pag walang susuporta at si Boying Rimulya ang ombudsman. Kasi pipiliin man yan ni Boying Rimulya. Siyempre, yung mga kalyado nila, hindi nila isasama yan. Maging sacrificial siguro si Romualdez, pero sabi nga ni Baligod, hindi kaya yan. Kasi tingnan mo, yung naranasang baha ngayon sa ating bansa, wala na, hindi na ordinaryong baha ho ito eh. Ito ay bunga na po ng kawalang hiyaan ng mga namumuno sa gobyerno. Siguro pag si Inday Sara, di ba, 2028 election, pag nanalo si Inday Sara, secure agad yung mga soldiers na ito. Secure, tago, kasi baka gurgurin ng tropa ni Bangag, naku, delikado. Tapos si Boying, impeach agad, 1 week pa lang si Inday sa pagka-pangulo,
impeach agad si Buying, putang inang inayupak na yan. Hindi naman yan pwedeng maging ombudsman dahil may kaso yan labang kay Tatay Digong, di ba? Yung ginawa nila kay Tatay Digong. Dapat yan, makulong dun hinayupak na Buying na yan eh. Tanging ginawa pang ombudsman. Yan lang siguro ang gagawin ni Inday Sara. Kasi tingnan mo ha, yung pagbabaha ho ngayon, hindi na po ito ordinaryong pagbaha. Sa totoo lang. Na ito ay karma na ito. Karma na po sa mga Pilipino dahil hanggang ngayon tulog pa rin. Hindi ko nga maintindihan itong hinayupak na Pastor Dela na to, na demonyo na naman ang animal, no? Na activate na naman ang pagka-satanas. Mantakin mo ha, baha no, sa ating bansa, isinisi kay Inday Sara. Lulo tong animal na to, no? Diyos ko! Pakinggan natin itong hinayupak na Pastor Dela kasi gusto pa talaga niya si Inday Sara na harapin daw. O yung impeachment, ang tanga, no? Hindi ba hinarap ni Inday Sara no? Yung impeachment? Yung pagbaha, isinisi kay Inday Sara, bakit may flood control ba si Inday Sara? Bakit si Inday Sara mag-presidente? Sarap kaltukan. O ito, pakinggan natin itong hinayupak na demonyo. Kung pati ang Diyos nagagalit na rito. Hmm. Inaalaw niya na yung baha eh. Uh, Baha na sa buong Luzon. Anong ginagawa ng ating Vice President? Nagpupunta sa iba't ibang bansa. Just imagine meron tayong impeachment court dito. Dapat humarap siya. Saan siya? Nasaan siya ngayon? Gusto kong tanungin, nasaan ba siya ngayon? Meron akong nakita na video. Sumasayaw pa siya eh. Nasaan ba siya ngayon? Yun ang tanong natin, nasaan ngayon ang Vice President? Madam Vice President, bumabaha na. Nagagalit na ang Diyos. Pati ang taong bayan, napapagod na rin. At gumagastos tayo ng milyon-milyong buwis dito na binibigay ng mga Pilipino. Humarap ka na. Humarap ka na para matapos na ito. Putang inang hinayupak na demonyong to. Lumuwag ba tornilyo mo, Pastor Dela? Ang inumin. Diyan ka magaling, ginagamit mo yung Diyos. Nagagalit na daw ang Diyos. Bumabaha na, nasan ka na, Inday Sara? Ang tanga naman. No? Sino ba ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Pastor Dela? Si Inday Sara ba? Para hanapin mo si Inday Sara pagdating sa baha? Lo mo! Saan ba nagagalit ang taong bayan kay Inday Sara? Los nyo! Ang taong bayan galit kay Bangag, galit sa inyo, yung mga mukha na yan, mukhang mga impacto. Nanalo ka, nanloko ka lang, ano ka lang eh, tawag yan, nandaya ka lang eh. Talo ka na, nanalo ka pa. Ang galing ng kaibigan mo, George, impacto din sa kumilik, no? Ito yung pastor na sinusuka ng kapwa baptist niya. Pag nakita mo lang to, parang Buying lang din yung mukha nito eh. Nakita mo pa lang, parang umiinit na badugo mo, sarap mo kaltukan agad, no? Parang ganun ba? May mga ganyan, may mga kaibigan kang ganyan ba? Ganyang ugali ni Pastor Dela, parang iniilagan mo, iniiwasan mo kasi pag nakita mo, baka masabunutan mo pa. Ganyan yung estilo ba? Narungsin ka, Pastor Dela, na mali ka ng sinisi patungkol sa baha. Bakit si Vice President Inday Sara may flood control ba na proyekto para sisihin ng taong bayan patungkol sa tax? Yung impeachment na yan, gusto ba ng taong bayan? Hindi yan gusto. Sige nga, computein mo nga kung magkano na yung ginagastos ng taong bayan diyan sa impeachment na yan. Dapat kayo sisihin at ipagkukulong kayong mga animal na kayo. Mantakin mo, Pastor Dela, 125 million hinahanap ninyo, 73 million lang yung notice of disallowances, tapos inaapila pa sa Commission on Audit. Wala pang formal, wala pang penal na desisyon. Gumawa ng kayo ng kabuktutan dyan sa impeachment trial. 25 million per day ang gastos dyan sa impeachment trial, times 16
400 million na ang gastos ng taong bayan. Sa tingin nyo ba, nagustuhan ng taong bayan ang impeachment trial labang kay Inday Sara? Ang taga natin mag-compute. 125 million, yung hinahanap mo, 73 million na lang, yung notice of disallowances na may motion for reconsideration pa sa COA, walang penal na desisyon, gumastos na tayo ng 400 million pesos dahil sa kawalang hiyaan ng pudyaan sa impeachment trial. Sinong niloloko nyo? Niloloko nyo ang mga Pilipino, mga taxpayer. Anak ka ng kagawang yung baha, hindi kagagawa ni Inday Sara, kagagawa yung mga impacto. Sabi nga ni sino yun? Si Madam Aimee, impact ang Claire Castro, kagagawan ng mga ICC sa Palacio de Polvoron, kagagawa ng amo mo. Ngayon, yung sinasabi mo naman, na nasan si Inday Sara, ba't mo hinahanap? Si Inday Sara ba presidente? Si Inday Sara tumulong po doon sa mga nabahaan. Doon sa Ilocos Norte. Di mo alam? Gagi talaga naman. Ang hanapin mo si Bongbong Marcos, nasan ba siya? Kasi siyang presidente. Hinanap mo si Inday Sara, wala mang pundo si Inday Sara patungkol dyan sa flood control. Hinanap mo si Inday Sara, si Inday Sara, wala namang, hanapin natin si Inday Sara kasi hinanap niya, di hanapin din, hanapin din natin. No? Hindi mo alam, si Vice President Inday Sara, andun, nagsampa ng kaso sa star witness nyo, si Madriaga. Ito, tangina, hindi mo alam to, Pastor Dela. Office of the Vice President nagpaabot ng tulong sa mga mangingisda sa Kawit, Cavite. Sa Cavite pala kahapon si Inday Sara, lulo mga Pastor Dela. Nagtungo. 14 pa pala to. Nagtungo ang Office of the Vice President Disaster Operation Center sa Kawit, Cavite. Tangina mo, Pastor Dela, nakatulong ka ba doon? Noong Agosto 14 upang mamahagi ng food bags sa mga mangingisdang pansamantalang nawala ng kabuhayan dulot ng habagat. Umabot sa 1,380 fisher folks ang nabigyan ng food bags na naglalaman ng tig-5 kilong bigas at mga dilata bilang tulong sa mga naapektuhang pamilya. Patuloy na nakaagapay ang OVP sa mga kababayan nating apektado ng anumang kalamidad sa bansa. Di mo alam yan? Walang pundo yan si Inday Sara pero nakatulong. Ikaw, ano kayo mga buhaya kayo? Anong ginagawa ko ninyo? Para i-preskon kayo? May bayad yan Gumastos na naman kayo dyan sa kawalang hiyaan ninyo. Sinagot na naman ng taong bayan para lamang yung mga panluloko ninyong black propaganda at paninira kay Inday Sara ay maisiwalat ninyong mga hinayupa kayo. Ang hanapin mo, si BBM, kasi BBM, bilyon, trilyon na. Ang utang ng Pilipinas, sino bang umutang yan? Si Inday? Mong nakatabingi ang pangang umutang yan, huwag nyo kaming lukuhin. Kung sabi mo, panay daw abroad si Inday Sara, alos-los mo, kamalas mo. Pinadala ninyo si Tatay Digong doon sa Dahik talagang pupunta si Inday Sara, tatay niya, anak ng kagawang 82 anyos. Hayaan lang ba ni Inday Sara? Tatanda ka rin at matanda ka na rin naman, Pastor Dela. Pag si Inday Sara maging presidente, huwag kang mag-alala, padala ka rin sa Dahik. Tingnan natin. Tuloy, Si Miss Acosta ang talagang special disbursement officer. Bakit hindi siya? What we would like to see kung kanino ibinigay yan. Sa akin, I maintain my position na yung pinagbigyan yan, ghost. Ngayon, kung hindi ghost yan, ay ipakita. Nasaan si Piatos? Nasaan si Andy Lim? Kung hindi ghost yung mga taong yan, kung hindi mga multo yan, ilabas nila rito para malaman natin. I think it would be the Vice President should come because she continues to make a mockery of Congress. Tangingot mo! Ikaw naman, Pastor Dela, makiri-makiri kang hinayupa ka. Anong ghost? Utangin na kayo, yung may ghost projects.
Milyon, bilyon, putang ina, nagbaha ang Ghost Project. Kaya nga yung baha, lampas hanggang bubong na eh. Inday Sara, sisihin ninyo. Alam mo, Pastor Dela, no, yung confidential funds, hindi mo alam confidential? Ang liwanag sa sinasabi ni Ma'am Gina Acosta, binigay po kay Latsika. Si Latsika, General Latsika, siya na bahala. General ba si Latsika? Siya na bahala ang mag-distribute ng mga confidential funds sa kanyang confidential activities. Out ka na dyan. Ganun po ang mangyayari niyan. Eh, kung hinahanap mo yun, hindi na confidential. Kaya nga confidential. Meron namang mga report. Akala ko ba magaling kayo mag-imbestiga dyan sa Kongreso? Alam naman natin yung yung mga Mary Crispiato, 70,000 lang yung hinayupak, hinahanap mo. Kayo, bilyon, trilyon nga yung mga nililimas ninyo, mga kasamahan nyo eh. Hinahanap mo ba? Mary Crispiato, 70,000, reward pa yan, may medisina pa, luk-luk mo. Talagang code name, kasi nga confidential activities, confidential operation, impil nga eh. Yun yun. Alam namin yun. Ikaw, wag mong gawing kaming tanga. Mga bubonis ng tanganis sa tanga, maniwala sa'yo. Pareho lang kayo ni Kapunan. Ito na makaganti man tayo kay BBM. Ito, banatan mo. Ano, BBM? Tatanong ka pa, bakit tayo nagkaganito? Manhid ka ba? O talagang bangag ka lang? Tingnan mo, sa buong buhay ko dito sa Maynila, di ba ako nakakita ng baha na ganito ka taas? Hindi lang itong bahang ito, nakaraan pa. Hindi lang dito sa Maynila, hanggang sa mga probinsya, pero dito ngayon sa Metro Manila, grabe, baha sa Espanya, baha sa Pasig, yung kaibigan ko, sabi niya, lubog na kami dito, attorney. Di pa nangyari ito sa amin noon. BBM, dapat ilublog mo yung ulo mo sa baha para makauhan ka. Na ikaw may kagagawa nito lahat. Hanggang ngayon wala ka pang pinapakulong. Kaya ulit ng ulit itong pagnanakaw na ito. Narinig mo, Pastor Dila? Si Attorney Rowena Guanzon? Yan ang totoong sisihin mo, si Bangag. Bangag daw si BBM. Dapat daw ilublob ang ulo sa baha na matauhan. Yan naman ang tunay. Anak ng kagwang naman to si Pastor Dela. Nililihis ang usapin sa baha, nililihis ang totoong may kasalanan. Si BBM, siya ang presidente. Bakit si Inday Sara presidente ba? Los mo. Kung presidente si Inday Sara, pwede mong sisihin. Ang vice-presidente man yan. Alam mo ba, Pastor Dela, ang vice-presidente, spare tire lang yan. Ang tungkulin ng vice-presidente, maghihintay lang kung mabakante ang posisyon ng presidente. Kung matsoge ang presidente, ang tungkulin ng vice-presidente ay siya ang humalili sa pagka-presidente. Yan lang naman ang tungkulin ng vice-presidente. Wala nang iba. Bakit meron bang nakalagay sa konstitusyon? Nga ikaw, vice-presidente, ito ang gagawin mo? Wala. Spare tire, maghihintay lang talaga. Kailan matsugi yung nakapo na presidente. Kaya nga may vice-presidente kasi kung anong mangyari sa presidente, ang Pilipinas hindi mapabayaan, may hahalili. Yan ang maliwanag, Pastor Dela. Magaling na si Inday Sara dahil maraming activities na tulong para sa bayan. Maraming mga programa para sa kahirapan sa mga mamamayang Pilipino. Kahit hindi naman yan ang pangunahing tungkulin ni Inday Sara, spare tire nga. Pero pinakita ni Inday. Ako vice-presidente, hindi lang ako spare tire. Meron akong kakayanan. Sumupil sa mga NPA. Sumupil sa mga komunista. Sumupil sa mga korakot. Sumupil sa mga buhaya. Kaya yung bisugo nating sarap pa naman yung bisugo.
O ito si Kapunan, atras po kay Attorney Christine Ferrer, yung yabang natunaw. Okay, pakinggan natin, bati na daw sila. At tapos namang magkasagutan, nagkabati at nagyakapan pa sina Private Prosecutor Lorna Kapunan at Defense Lawyer Christine Ferrer. Nangyari yan bago magsimula ika-16 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang interview, sinabi ni Attorney Kapunan na kinumusta lang niya ang kapwa-abogado. Matatandang nung nakarang linggo, ilang beses na nagkasagutan ng dalawa. Ginit kasi ni Kapunan na hindi pwede ang anyay misleading question ni Ferrer sa naturang testigo. Nag-kiss on makeup. No, she said no. No, I asked her if she felt hurt and all that. She said it was okay kasi I'm the age daw of her mother. So sabi ko, di naintindihan yung motherly love. Yes naman. So we're good. Good naman kami talaga eh. Ma'am, yung Ako lang naman ang bad. Ayan na. Nagbati na daw. Pero sabi naman ni Attorney Ferrer, nanay lang daw talaga tingin sa kanya. Ito. Yeah, okay. Nagyakapan kayo kanina? Nagyakapan po kayo kanina? Nagyakapan? Yeah. Yeah, we're okay. Yeah, third Lord. She's like a mother. Dapat sinabi mo, Attorney Ferrer, she's like my lula. She's like my grandmother. Modpo. Dahil na, atras dito si Kapunan, yung kayabangan niya, natapos. Isang jinsi lang pala na bugada ang tatapos sa kayabangan ni Kapunan. Ayan. Hindi kasi nila kaya talaga si Vice President Inday Sara. Kaya itong mga animal na to, mga damunyor, nagparamdam na. Tataas na namin ang bandilang puti. Tandaan nyo sila ang may nagpapahiwatig na itataas na ang kanilang bandilang puti laban kay Vice President Inday Sara. Si Inday Sara, hindi po yan marunong magpatawad sa mga hinayupak na kaaway niya. Tandaan niyo po yan. No mercy si Inday Sara. Kaya ikaw, Nyor, pagkatapos ng termino mo, swerte ka na lang. Kayong mga kawatan sa gobyerno, mga Remulla Brothers, sino ba dyan? Tore, sino ba yung mga hinayupak na yan? Matibag, utang ina, maghanap na lang kayo ng bansang mapagtaguan ninyo. Kasama ka Baki, kasama ka Romualdez, iwan ko lang kung ano ang mangyayari sa inyo. Kasi gusto po ng taong bayan makaganti sa mga kawatan mapang-api sa mamamayang Pilipino. Kaya maliwanag, nagparamdam na si Bungit kay Vice President Inday Sara na itaas ang bandilang puti. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat blog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi
sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.